Meron po akong nakitang post ng isang kilalang DDS na si Jason at ang post pong ito ay ikinabahala ko po talaga. At isang tao lamang po ang pumasok sa isip ko na pinatutungkulan niya dito. Pero lilinawin ko po, maaaring mali po ako, no? Pero babasahin ko sa inyo at tignan natin kung pareho tayo ng iniisip. Dahil nung binasa ko rin yung mga comment sa kanyang post, tila nakumpirma po yung iniisip kong tao na pinapatungkulan nila dito. So talagang hindi ko maiiwasang mag-alala dito dahil kung totoo ang sinasabi niya dito, ito po yung isa sa mga bagay na ayokong mangyari. Sabi niya dito, flash report, there is a medical emergency at San Miguel, Manila. Stand by for more details. Tapos sabi pa niya dun sa sunod niyang post, the patient was medevac to an undisclosed safe house. Intel went dark. Tapos nagbasa po ako ng mga comment dun sa post niya. Sabi dito ng isang nagngangalang Kara, Lord, kunin mo na, wag mo na pagalingin pa. Alam mo, gulo ang dala niya para sa amin. Ipagpatuloy na lang niya sa impyerno ang pag-coke. Yung term na coke, yung po ang nagbigay sa akin ng hint. And sabi pa dito, ng isa pang nag-comment sa kanya, nagngangalang Epipanyo, sabi, kinuha na ni Liza Tanas. Sabi naman dito ni Julie, sana Lord Jesus, ikaw na ang sumagot sa lahat ng problema namin, na inaapi na po ang mga tao at wala nang kinilala kahit ano pa ang desisyon ng court. Sana po kunin mo na lang po si Vangag at makapagpahinga na po siya. Ayan, sabi ni Julie. Mga kababayan, nung nabasa ko po yung post ni Jason yung dalawang post na yan, ang unang pumasok po sa isip ko ay si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos, nung nagbasa po ako ng comment, sabi ko parang nakumpirma yung iniisip ko. Pero, sana po mali ako at sana ang ginagawang ito nila ay chismis lamang. Sana mali ako, sana hindi si Pangulong Bongbong Marcos yon dahil isa po talaga ako sa lalabas sa kalsada kung siya po ay mapapalitan. Dahil kahit hindi ko po siya binoto, mas okay na po sa akin na siya yung nakaupo kaysa naman pumapalitan siya. Dahil hindi ko po alam kung ano magiging takbo ng bansa natin kung mapapalitan siya ng, alam niyo na po. Sa dami ng crackdown na ginawa ng administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos sa Pogo, yung mga hearings about sa mga drug smuggling, at sa kung ano-ano pa na problema na iniwan or naiwan ng nakaraang administrasyon, hindi ko alam kung mare-reverse lahat yan kapag napalitan ng Pangulo. Hindi natin alam na baka magbalikan ng mga hindi dapat na magbalikan. So, kung tama po yung suspicion ko, although wala naman po silang pinangalanan, mga kababayan, linawin po natin, wala silang pinangalanan. Pero for some reason, yun po yung naiisip ko dahil ang mga ito po ay kilalang DDS na bumabatikos po sa Pangulo. Tapos, doon po sa mga comment section nila, ano pong nakikita natin? Yung mga term na bangag, coke, Liza Tanas, sino bang gumagamit niyan? Di po ba mga DDS at sino po ba ang pinatutungkulan nila? Ang Pangulo, ang First Family, ang First Lady, mga kababayan. Again, hindi ko sinasabi na ang tinutukoy nila ay ang Pangulo, ang First Family, or ang First Lady, pero yung po yung naiisip ko dahil dun sa mga term na ginamit nila. Yan ang hirap sa mga ito eh. Ganyan, hanggang ganyan lang po yung kaya pero hindi nila kayang diretsahin. Yung mga tao, bibigyan ng hint, ng idea na evident and obvious kung sino tinutukoy nila pero play safe sila. Play safe. Kaya sabi ko nga po sa sarili ko, sana po hindi tama ang iniisip ko na ang Pangulo yung dinala sa hospital or yung nagkaroon ng medical emergency. Dahil hindi, ewan ko kung kakayanin pa po ng Pilipinas na bumalik yung mga hindi dapat po na magbalikan sa pwesto. Sa akin po palagay, ito lang po yung nakikitang pag-asa ng kabilang kubol, no? Na yung magkasakit ang Pangulo, na may mangyari sa health niya, para siya po ay maalis sa pwesto. Naiisip ko lang naman yon dahil hindi nga po umuubra yung mga paninira nila at yung ginagawa nilang halos araw-araw na pagwawelga, pagrarally. Kaya sana yung mga taong nakapaligid, medical team, yung naghahanda ng pagkain, no, yung mga pinupuntahan ng Pangulo, dapat talaga pong secured. Dapat po talagang marami siyang security team. Dahil, again, hindi ko po alam kung kakayanin po ng Pilipinas na, alam niyo na, mga kababayan. Chinek ko po yung
page ng Presidential Communication Office at saka ang page po ng Pangulo. Ang latest update nila ay 13 or 15 hours ago. No, wala po ako nakikitang any unusual. So sa ngayon, ang pwede po natin gawin ay ipagdasal at ipanalangin na maayos po ang kalagayan niya, na hindi po siya yung tinutukoy ng mga ito na isinugod po sa medical emergency. Maraming pong salamat sa panonood. Sana po ay makapag-comment kayo, makapagbigay po kayo ng inyong reaksyon, opinion dyan sa comment section. At patuloy po nating tignan yung mga update, no? At sana wag mangyari yung kinakatakutan nating mangyari. Maraming pong salamat. Magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.